Good morning, ka-coffee! Luzon, Visayas at Mindanao, magandang araw po sa inyo. Ito ha, si Harry Roque, abusado talaga. Sobrang abusado nitong Roque na to. Ang puganting si Roque, nagtatago pa rin, ayaw harapin ang batas sa Pilipinas, na kumpirma na. 2 o 3 ang pasaporte. Diba? Grabe talaga, oo. Paano ka nakakuha ng 2 passport? O 3? 2 to 3 ka-coffee ang sinasabi ng DOJ. Confirmed ha, 2 or 3 passports meron si Harry Roque. Paano mo nakuha yan kung hindi ka abusado? O, lumalabas ang kalokohan. Ginamit niya ang kanyang posisyon. Nung siya po ay opisyalis pa ni Digong, presidential spokesperson, ginamit niya yan. Sinamantala niya para maging favorable sa kanya. Makapag-close ng mga negosyo, di ba? Makapag-acquire ng mga lote. At itong sinasabi ng DOJ, 2 or 3 passport. Uy, ano to? Paano yan? Magic? Oh, balita ng PTV News. Kinumpirma ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na may 2 o 3 na Philippine passport si dating presidential spokesperson, Attorney Harry Roque. Pinag-uusapan natin dito ka-coffee ha, Philippine passport. Pasaporte po bilang isang Pilipino. Ang tanong, baka may pasaporte pa yan na inisyo ng China. Hindi lang pala 2, no? Malay natin, posible, ka-coffee ha. Pero sa Pilipinas, confirmed, may 2 o 3. Yun lang yan, ka-coffee. Ibig sabihin, labag talaga sa batas. Kasi ang authorized ng batas natin, isang passport ka lang dapat meron. Kung mawala yan, hingi ka ng mga affidavit yan, di ba? Para makakuha ka ulit ng bago. Pero tinan mo, nalaman nila, confirmed, 2 o 3 ang passport ni Harry Roque. Kaya pala, itong ginagawa ni Harry Roque, huli siya, nabulgar siya eh. Paulit-ulit niya sinasabi, kasi minamonitor natin yan. Paulit-ulit niya sinasabi, wala sa akin ang passport ko. Di ba sinasabi niya yan? Ang passport ko nasa Dutch government, nandiyan dyan sa the Netherlands. Kaya pala, inuulit-ulit niya yan para linlangin itong authority ng Pilipinas na hindi hawak ni Harry Roque ang passport, kanselahin nyo man yan, wala tayong magagawa dyan dahil nandiyan dyan sa the Netherlands government. Yung pala may reserba. O, ngayon ko lang na-realize yun ha. Kaya pala nililin lang niya ha. Nililin lang niya ang taong bayan, nililin lang niya ang authority. Na bahala kayo, ble 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 ble. Kanselahin niyo yung passport ko, wala akong pake, wala naman sa akin, 'di ba? Ganyan yung datingan niya eh. Nakaasar sa gobyerno eh. Wala kayong magagawa pero mahal mo na, sabi sa kanta. Joke lang 'yun. Kaya pala nang-aasar na wala sa akin ang passport, yun pala may reserba. Now it makes sense. Natatahi-tahi na natin. Kaya pala napakayabang, very confident pa siya. Na sige kanselahin nyo, yun pala may reserba pa siya. Makikipag-ugnayan naman ang Department of Justice or DOJ sa Department of Foreign Affairs para imbestigahan pa paano umano nakakuha si Roque ng multiple regular passport. Regular passport hindi naman pwede siya ng red passport, diba? Kasi pang mga diplomat yan, pang matataas na opisyal ng gobyerno. Paano nangyari yan? Tingnan natin kung pumutok na yung balita niya dati. Kapal talaga, ginamit ang posisyon, wala pa, 16 hours ago. Yung move pa lang na i-cancel ang kanyang passport, yan pa lang ang balita. Breaking news pa pala ito. Itong balita natin, bago lang ito ka-coffee. 6 minutes ago. Sige. Basahin natin ito, nasa ABS-CBN. Kapal na mukha! Oy, ang pugante, harapin mo yung kaso mo dito. Ito na. Nasa headline na rin ito ng ABS-CBN at ng iba't ibang pahayagan. In fairness sa PTV, nauna si PTV Remulla asks DFA how Roque got 3 Philippine passports. Ang tanong dyan, pare-paras ba ang kanyang pangalan? Kasi ang hirap pikiin yan. Kasi may, yan, di ba? May mga identification marks niyan. Ano to? 3 pare-parehas na itsura? Or 3 na magkakaiba? Ang pangalan, magkakaiba ang itsura siguro iba. Medyo kulot-kulot siya. Medyo naka-red lips. Pero bawal yun eh. Paano siya nakakuha? Malinaw naman ang sagot yan. Alam na natin ang sagot yan. Ginamit niya ang kanyang koneksyon para makakuha ng ganyang pasaporte. Kaya pala, noon narinig ko rin gusto ni Harry Roque mag-DFA secretary. Sa PBBM admin, hindi lang natuloy Justice Secretary Crispin Remulla said he will ask the Department of Foreign Affairs why former Duterte spokesperson Harry Roque was able to obtain 3 Philippine passports.
Tatlo na dito, tiyak na dito. Oh. We will ask the DFA, syempre sila ang gumagawa niyan, hindi naman ang DOJ, sabi po ni Remulla. Anong magic ginawa nyo dyan, DFA? Sinong DFA secretary that time? Cayetano. Diba? Naging DFA si Cayetano. Ang tanong, anong period nakuha ni Harry Roque ang passport na yan? Grabe talaga, oh. Grabe. Puri ng corruption tong ginawa ninyo, oh. Remulla earlier said that he received reports that Roque supposedly has 3 passports as the DOJ initiated the cancellation of Roque's passport before the Angeles City Regional Trial Court. Roque is facing qualified and irregular human trafficking cases before the Angeles City RTC in connection with illegal Philippine offshore gaming operators or POGO, na until now hindi pa rin po nahuhuli. Andiyan pa rin po nagtatago sa the Netherlands at ini-insist niya yung kanyang application sa asylum at hindi daw po siya dapat arestuhin. Nauna na rin pong sinabi ng CIDG na na-apply na po nila yan na ma-issuehan ng red notice itong si Roque para ma-aresto na po yan ng International Police. Sabi pa ni Remulla, ipapahalukay namin. Yari ka dyan, oh. Hindi ka tatantaran talaga dito ni Remulla. Ipapahalukay namin yan kasi we are petitioning for the cancellation of his passport kasi nga fugitive from the law na siya. Sakit pakinggan, ha. UP professor, human rights lawyer, di ba? Pinaglaban niya sino yan, yung bading sa Subic, di ba? Yung pinaslang, yung nilublob sa inidoro ng Amerikano. Diba? Ganda ng reputasyon niya eh. Yun pala may nakakubling personality. May nakakubling ugali itong si Roque. Grabe oh. Ginamit ang kapangyarihan para ma-avail niya itong mga to. Hindi ka basta-basta ma-issue ng passport. Yung ordinary passport lang, ha. Isang passport lang. Ikaw mismo mag-apply ka ng passport. Maraming requirements na hihingin sa'yo. Ano pa yung duplicate o triplicate passport? Assuming na pare-parehas ang itsura, ha. Magkakaiba ng copy lang. E paano kung magkakaiba ng identity? Ano ka, CIA agent? Dinaig mo pa yung mga NBI agent? O CIA operative ka ba? Iba-iba passport? O so may sabuatan dyan, malinaw na malinaw yan. Either, syempre pag mga ganyang level, DFA secretary level na yan. Ang mga nakakaalam, hindi lang ordinaryong tao. Kasi kung ordinaryong employee ka lang dyan sa DFA, hindi mo gagawin yan, susugal mo yung pangalan mo. May basbas siya ng mataas na opisyal. Ang tanong, sinong mataas na opisyal yan? Sino ba mga DFA secretary? To that level, to that point, mga ganyang opisyal yan. Nagsabuatan niya mga yan nung panahon ni Digong. O sige, bigyan niyo yan ng passport, 2, 3. Bakit? Ano to? In anticipation of what is happening today? Ganun ba yan? Na-realize nila na eventually mabubulgar itong kalokohan ni Roque at magtataguyan. Kaya as early as Duterte's term, issuehan na natin ng passport yan. 3 passport agad. Matindi ah. Ibang-iba talaga, oo. Gahaman sa kapangyarihan. Gahaman ha. Gahaman sa kapangyarihan. Ibig sabihin, sakim sa kapangyarihan. Pugante, ayaw harapin ang batas. Land grabber, mga inagawan ng ng lote. Diyan sa Bataan. Pogo o lawyer. Ano pa ba? Tagapagtanggol ng Pogo. Nagpayaman, nagpakasasa. Maraming passport. Anong klaseng tao yan? Kung nag-estudyante ka ni Harry Roque sa UP, magiging proud ka ba? Definitely not. Kung naging teacher ko yan dyan, hindi ako magiging proud dyan. Remulla was at the Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 to check the improvements in the immigration check-in counters for faster movement of travelers, both Filipinos and foreigners. In fairness si Remulla, nagtatrabaho. The DOJ chief noted the efforts of the Philippine government and the new EA Infrastructure Corporation to add more e-gates for the convenience of passengers. Yan po yung sinasabi ni PBBM sa kanyang isang podcast, no? Na pabibilisin pa. Excuse me, sinisipon pa rin tayo eh. Yan yung sinasabi ni BBM ng isang araw, ni PBBM, na pabibilisin pa yung proseso ng mga OFW. Na dagdagan pa ng mga e-gates kung sino mga dumadaan sa immigration. Ako hindi ako dumadaan sa e-gates. Kasi hindi ko alam, may pagka old school ako eh, may pagka makaluma ako eh, no? Gusto ko yung may person mismo, may tawag na, may immigration officer mismo na magtatatak. Mas feel ko kasi may nagtatatak as compared sa e-gates, no? Pero yun, importante rin kasi mabibilis, no? Lalo sa mga OFW kasi
Sa ibang bansa, hindi mo naman nangyayari yan na ganyan kahaba yung pila no? Dapat dito sa Pilipinas, pagdating nila, syempre, uy, lumilindol Uy, lumilindol. Uy, yan, lumilindol. Shit, lumilindol. Lumilindol, ongoing. Ayan, nag-alert na. Lakas nun Ayan, tapos na. Oy, may lindol. Naka-live tayo ha. Live premiering, no? Lumilindol, oh. Nag-notify na earthquake, oh. Ingat-ingat. Nasaan po? Yan. O, round 2. Oh, Lord. Lumilindol Lakas, umaalok lahat ng umagang mo. 2 beses? Oo nga, naramdaman din ng kapatid ko. Hoy, ingat kayo ka-coffee ha. Lord, thank you. Hindi ganun kalakas. Pasensya na, nagbura ako. Pinagpawisan ako dun ha. Ingat-ingat, ano ba yan? Nagagalit na kay Harry Roque kasi nagtatago ang pugante. Sumurrender ka na, Roque, oh. Nagagalit na rin ang nature, oh. Pinalindol tuloy, oh. Sumurrender ka na dahil may pananagutan ka dito sa batas. Oh, tuloy tayo, parang wala lang nangyari, no. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Medyo hindi ganoon kalakas, no. Yung lindol, hopefully sa inyo safe din kayo at hindi ganoon kalakas, no. Sana wag naman maulit-ulit, no. Ayaw natin ng malakas na pinsala, no, sa atin. Thank you, Lord. Naging maikli lang. Pasensya na at napamura tayo kanina sa lindol. Anyway, going back, what to look forward? Ang CIDG nag-file na ka-coffee. Parang wala nangyari, no? Nag-file na sila ng petisyon na issue na ng warrant of ng red notice itong si Harry Roque para kahit papano makakilos na rin ang the Netherlands government. Kasi syempre, naghihintay din naman sila ng red notice coming from the Interpol. Kasi until na hindi nalalabas yung Interpol na yan, hindi mo pwede basta-basta arestuhin ng the Netherlands government o ng the Netherlands police itong si Harry Roque. Diba? Eh, sila naman ang technical dyan. Kaya hindi yan gagalaw hanggat walang red notice. So ito, nasa Inquirer na po yan. Bago lang din po itong balita na to. Interpol red notice for Harry Roque sought by CIDG. Sino CIDG? General Torian. The Criminal Investigation and Detection Group or CIDG has requested the International Criminal Police Organization or Interpol to issue a red notice against former presidential spokesperson Harry Roque. CIDG Director Major General Nicolas Torre III confirmed this in a Viber message to Inquirer.net ngayong araw po ng Lunes. Kahapon po yan. Roque is seeking asylum in the Netherlands citing political persecution. Actually, medyo matagal na ito kasi ang warrant of arrest, kailan ba inisyu yan? May 15. Warrant of arrest nilabas po yan kay Harry Roque ng Angeles City Regional Trial Court. Ngayon po ay May 27. So, 2 linggo na po nakalilipas pero naghihintay pa rin po tayo. Wala pa tayong update dyan sa red notice na yan pero feeling ko naman biglaan na lang yan, no? Magugulat na lang tayo. Andiyan na may red notice na or naaresto na si Harry Roque, nasa custody na yan ng the Netherlands government. Yun ang medyo surprising, no? Magugulat na lang si Roque. Ayan, dinadala na siya sa korte. Syempre, kung ano na naman sasabihin niya kasi until now hindi pa rin naman nagbabago ng ugali si Roque. Bastos pa rin diba? Kung ano-ano pa rin ang pinaggagawa sa administrasyon, kung ano-ano pa rin bashing ginagawa sa gobyerno, kay First Lady at kung ano-ano pa. Lahat ng ginagawa ng gobyerno masama pa rin Ayaw pa rin tumigil nito ni Roque. Kaya nararapat, total, may kaso naman siya. May warrant of arrest siya, panindigan niya yan. Diba? Harapin niya yung kaso na yan. Tulad ng ginawa ni Laila de Lima na hinarap niya yan ng buo. Kung nakulong siya. Pinalaya siya. Ganun din si Roque. Huwag mong pagtaguan ang batas ng Pilipinas. Dati kang lawmaker. Ikaw yung gumagawa ng batas, di ba? Again, human rights lawyer ka. Tapos, tataguan mo ang batas. Lolokohin mo. Didiskartehan mo ang batas. Ito lang pagkakaroon mo ng passport alam mong bawal yan Pero sige, ginawa mo pa rin para makakuha ka ng passport. 2 o 3 passport. Unacceptable yan mula sa isang Harry Roque. Ay nako, talaga ka naman
O siya, sige. Baka may mga gusto po kayo sabihin, may mga opinion kayo, reaksyon, lagay dyan sa ating comment box. Medyo na-distract tayo ng lindol, pero pasalamat pa rin po tayo sa Diyos at hindi ganoon kalakas yung naging paglindol. Sana po kayo, ligtas din po kayo kung nasaan man po kayong bahagi ng daigdig. Medyo nakakatakot din kasi yung lindol, pero buti na lang dito sa amin, hindi ganoon kalakas, no? Pero I don't think na nakita ninyo, pero dito sa pwesto ko, from my perspective, kita-kita ko talaga dahil gumagalaw yung mesa, yung ilaw, pero hindi ko lang alam dito sa video kung na-record yung pag-shake kasi yung mga litrato sa likod, parang hindi naman natin nag-shake no? Hindi naman gumalaw Anyway, ingat po kayo. Nasaan man po kayong panig ng daigdig. Yung mga nasa Facebook, make sure na naka-follow po kayo sa ating Facebook page. Please like and follow, YouTube subscribe, TikTok subscribe na rin po kayo. I'll see you in my next video. Maraming salamat po sa mga sumama. Ingat po kayo. Nasaan man po kayong panig ng daigdig. Bye-bye.